pag nakikita ko kung kumakain sa labas, nagtatampo po yan. Huwag ka na magtampo, alangan pa, absinin kita ng pa-absinin. Sige po, Nay. Sabi ko po, huwag ka magtampo. Sabi ko, pag tapos ang pesta, kakain tayo sa labas. Sabi ko po. Kaya, mahal ko po yan eh. Ayaw ko pong mahirap yung... Mahirapan po sila, Nay. Mahirapan sila sa kabuhayan nila. Ayaw ko po yun. So ayan po mga kabayan, eto na, abangan niyo po mga kabayan kung anong surprise namin ni Ate Bia. So nandito kami ngayon sa tinirahan ni Ate Bia na si Nanay Celia po mga kabayan. Tara, puntahan po natin. Tao po! Hi Nanay Celia! Good afternoon! Nasaan po si Ate Bia? Nandiyan po nagpapastol ng kambing. Nagpapastol ng kambing. Sarili niyo pong kambing, Nanay Celia? Opo. Wow, dito po sa likuran? Diyan po Sa bakante? Okay, sige. So wala si mga kabayan. Bukod sa masipag, si Bia sa pag-aaral, masipag din magwalis, masipag din magpastol ng kambing. Dahil syempre, ay buti nga na kahit paano ay merong Nanay Celia, tulad ni Nanay Celia mga kabayan, na gusto rin makaahon sa hirap, no? Na mabigyan ng magandang edukasyon po mga kabayan, tulad sa mga anak ni Nanay Celia, mga profesional. O, di ba? Ano nga po yung isang anak niyo po, Nanay Celia? Teacher. Opo. Guro. Tapos yung isa? Parehas pong guro. Oh. Saludo ako sa iyo, Nanay Celia. Ang galing niyo po. Ang galing niyo po. Nung sana gusto niya po yung panganay, nurse. Tapos? Kaya lang po, hindi namin po maabot. Kaya, hindi po kakayanin. Opo. Ang kaya is yung teacher na lang. Okay pa din, no? Kumbaga, napakaganda pa rin na naibigay nyo sa anak nyo. Ako'y natutuwa mga kabay na meron tayong mga kapatid na katutubo na nabigyan kahit gaano kahirap yung buhay, pero ginapang nila mga kabayan para mabigyan nila ng magandang kinabukasan ang mga anak nila. Kaya saludo tayo sa ating mga kapatid na katutubo. Ito yung sinasabi ko. Hindi nawawala sa akin palagi, sinasabi ko nga, kayo mga kapatid ko, kahit mahirap ang buhay, basta mag-aral, mag-aral, mag-aral. Para pagdating ng panahon, yung hirap ng buhay ng mga magulang, hindi maranasan sa mga anak. Kaya salamat at saludo kami sa iyo, Nanay Celia. And ngayon na siya ang nagpapaaral kay Ate Bia, no? At high school na po, Nay. Tama po ba? Anong na grade si Bia, Nanay Celia? 7 na. Grade 7 na, no? Masipag yung bata mag-aral mga kabayan. Tapos masipag din, marunong, no? Plus, nakita naman natin mga kabayan, mamaya puntahan natin ay nagpapasto ng kami. Sige po, Nay, puntahan po muna namin si Ate Bia, ha? Okay. Ang galing po mga kabayan, no? 2 anak ni Nanay Celia, mga guro. Wow! Ang galing. Anak ng ating kapatid na katutubo mga kabayan. Napakagaling. Saludo ako, no? Saludo ako. Sana hindi lang anak ni Nanay Celia, kundi marami pang iba ng ating mga katutubong Aita na makapag-aral sila at gaganda ang buhay nila. Masaya tayo. Hi! Diyos ko, akala namin kung saan ka na, Bea. Kumusta ikaw? Okay. Ang kambing, okay? Parang ang lawak-lawak ng bakante dyan, Ate Bia. Hala, hanggang doon sa dulo? Yung may hanggang kawayan po, yung hanggang sa kawayan. Oo, kanino namang bakante yan dyan? Sa barkada po ni Papa. Oo, kakilala din niya. So lahat yan, binubuksan mo lang yung pag nandiyan yung kambing mo. Okay. Nasaan yung mga kambing mo? Pumasok na po. Pagkabukas ko po, nandun na po sila sa O paano yun, mamaya? kukunin po. Uuwi po sila. So, pag binuksan mo yan, Uuwi po sila mag-isa. ibig sabihin, pupunta sila dyan. Opo, sila mag-isa po. And then, paano pag uwi nila? Open po to, tapos dadaretso na po sila sa bahay. Hindi mo na alam ngayon kung saan na napunta. Hindi na po. Tumakbo na po dun.
Nandoon na yung ano mga kabayo, yung kambing. Ilang pirasong kambing yon? 4 po. 4? May lamok dito anak sa ano mo? 4. Tapos araw-araw mo pinapastol yan? Umaga? Minsan lang. Minsan lang kasi nag-aaral ka. O paano pag yung gusto mo na silang kunin, paano mo hanapin dyan? Tatawagin po. O paano ang pagtawag? Meg! Me! O sige, pawiin natin, dali. Dali na. Me! Me! Gutom po Nini sila ang pangalan niya? May sarili pong pangalan. Ano yung malaki? Anong pangalan niya? Dagol po. Dagol! Dagol! O yung isa? Mel po. Ha? Mel po. Mel! Mel, halina kayo Iinom na kayo ng tubig. O yung isa? Bea po. Oy, Bia! Nandyan ka pala. Pakitawag mo nga si Bia. Naging kambing na pala si Bia ngayon. Tapos yung isa? Hindi, wala po siyang pangalan. Walang pangalan. Anonymous! Anonymous, halika na. Hala, paano? Ang hirap nito, Bia, ha? Kasi sabi mo na hanggang dulo yung hangganan nito. Paano kung gusto mo na silang pauwiin, painumin ng tubig? Hapon po sila umuwi, alas 4 po. Nandito na po sila mismo. Nag-aabang na sila. Opo, alas 4. Alam din pala. Nag-aaral ba yung mga kambing mo? Ay, Bakit alam niya yung oras? Umuwi sila kapag tuwing alas 4 ng hapon. Alam na nila. pinapractice po. Natuturuan. Wow, ang galing ha. Pag bukas daw kanina ni Bia dito, pumunta na doon, humarurot na papunta doon mga kabayan. And then, mamayang hapon mga alas 4, mag-aabang na dito kasi alam nila pupuntahan na naman ni Bia or ni Nanay Celia. So, ganyan. So, sana sila hindi natin nakikita, Bia. Ang hirap naman pasukin dyan. Sobrang sukal. Anong kakainin nila dyan? Yan po yung mga sampalaw. Itong mga mababaho. Opo, kaso pinipili po nila yung sa dulo. Ayaw po nila yung bandang dito. O kasi tawag nito, medyo magulang na. Yung medyo lang, yung maliliit, yun ang kinakain nila. Diyos ko, hindi natin makita yung kambing ni Bia mga kabayan kasi sobrang sukal yan. Lagpas pa sa amin, lagpas tao mga kabayan, napakaano. Kailang ang delikado dyan, Bia, baka may ahas. Di ba? Sige ka lang, nagtaka ka na, bakit wag naman? Kasi, Diyos ko, si Kuya Bigay and Ate Gemma namatayan ng kambing. 4 ata or 3, no? Na lason. 'Di ba? Meron sa mga dahon mga kambing na parang puti-puti, ganyan, na lason na kain nila. Kaya sayang, ang tataba pa naman ng mga kambing ni Kuya Bigay, mga kabayan. Ang tataba. Pero ganun talaga, sabi nila, wala tayong magagawa kasi yan talaga ang palad ng kambing nila. Okay, sige. Hindi natin matawag yon. Hindi na po. Hindi na. Mamayang hapon na siya pupunta dyan, Opo. babalik dyan. Okay. Hala, sige. Halika. Kumusta? Okay. Anong balita? Ha? Okay. Okay lang. Kumusta ang pag-aaral? Okay lang. Okay lang. So, may problema? Wala. Masaya? Malungkot? Ha? Konti po. Malungkot konti. Bakit malungkot konti? Ha? Nakakainip po. Ha? Nakakainip po sa bahay. Malungkot kasi nakakainip sa bahay. Ngayon, sasama ka na sa amin. 'Di ba? Malungkot daw. Siyempre, si Bia kasi dyan mga kabayan, ang laking ang lawak ng tirahan dyan. Kasi caretaker yung mother niya, si Nanay Celia, napakabait na may-ari ng lupa. So matagal na sila dyan. At dyan sila pinatira. Shout out sa may-ari ng lupa. Napakabait niyo. Saludo kami sa iyo. At ngayon ay naiinip siya. Unlike sa school mga kabayan, kahit paano may kaklase siya, meron siyang kausap. Siyempre pag dyan, siyempre walang kausap mga kabayan, kaya naiinip. Kaya isama muna namin, pinaalam na namin ni Nanay Celia or ipapaalam namin ni Nanay Celia. Isama muna namin kasi may lagad kami bukas. So tamang-tama, walang pasok kayo, Bia, no? Wala kayong pasok bukas, Wala no? po. Okay, sige. Halika, punta muna tayo dito. Punta tayo doon sa loob na Sige po pala. May aso kasi. Huwag kayong lumabas. So ayan, may dala-dala kaming dog food. Nagpadala si Nanay Mia ng 2 sako. Nagdadala din kami ng plastic-plastic. Para mabigyan natin yung mga aso na meron tayong makikita.
nakikita yung iba natin, yung ibang kulot, kagaya natin. Nag-ano sila ng damo. Sa bundok, naghihirap. No, pagkatapos ka ko, nagtatanim ng gabi. Opo. Kaya yun, ayaw ko pong... Matulad sila. Opo. Oo, tama. Kasi Ayaw ko pong mahirapan. mahirapan yung buhay niya. tama. Tama po, Bea. No? Kaya ang gusto ni nanay is Pag ano po, nagsusuway po sa akin yan eh. pinapangaralan nyo po. Opo. Halika dito, anak ko. Halika dito. Siya lang pong tinuturuan. Ayaw ko kasing maano sila. Yung pong... Kaya, mahal ko po yan eh. Ayaw ko pong mahirap yung... Mahirapan po pagdating sila, ng araw, Nay. Mahirapan sila sa kabuhayan nila. Ayaw ko po yun. Napakabait ng... Sabi ko nga, napakaswerte mo. Nanay mo si Nanay Terry, nanay mo si Nanay Josie, nanay mo pa si Nanay Celia. Diyos ko, 3 ang nanay mo. Ang daming nagmahal sa iyo, Bea. Napakasarap sa pakiramdam na ang daming nagmahal. Sabi ko nga po, yung mga lalaki, babayaran mo yun. Tama. Sabi ko, Saka na lang. yung pag-aaral, yun ang sisikapin mo, sabi ko. Bakit naiyak po kayo, Nanay Celia? Oo. Bakit naiyak po kayo? Kasi po, yung pong pag-aaral niya, sabi ko po, pagbutihin niya. Ipagpatuloy po niya yung pag-aaral niya, pagbutihin. Opo. Para tulad sa mga anak nyo na 2, imagine 2 po mga kabay nakapagtapos dahil sa kagustuhan ni Nanay Celia na hindi na nga matulad. Para yung kahirapan ng ating mga kapatid ay mabawasan na yung mga anak-anak man lang na maging okay na yung buhay nila. Yun Yung ang nga gusto ni pong- Nanay Celia. Opo. Yung nga pong 2 anak ko, sabi ko, inyo, pagkatapos, sa akin din, wala rin ipamana wala akong ipamana sa inyo. Opo. Kung hindi tapusin ang pag-aaral ninyo, sabi ko po sa kanila. Tama. Kumbaga ang ipabaon at ipamanan nyo ay yung pag-aaral po nila. Opo. Oh, naintindihan mo, Bea? Ha? Bakit may boyfriend ka na? Nay. May boyfriend o wala? Oh, wala naman pala eh. Grade 7 ka, di ba? Kaya pa mag-aral. Oh, kaya naman pala. Sipag lang. Basta tiyaga. Yung pagmamahal ni Nanay Celia mo, Nanay Josie, ay tiyagaan mo lang. Kung ano mang hirap na... Kasi po, ayaw ko po yung nakikita ko siyang para pong namamarching ko na nag-ano po silang yung pong nagkakarga ng gabi. Opo. Para nakikita nyo, ina-imagine nyo na magbuhat lang ng mga gabi o Opo. mga ganyan. At saka kumukuha ng puso. Yun ang ayaw kong madanas niya. Oo. Ibig sabihin, sobrang mahal ka ni Nanay Celia. No? Sobrang mahal ka ni Nanay Celia. Gusto niya gaganda ang buhay mo. Kahit hindi tayo yayaman, okay lang yun. Opo. Ang importante na meron pinag-aralan at makapagtrabaho ng maayos. Kasi kung ano yung mga nakikita ni Nanay Celia dyan sa mga Yan lang po kabundukan na nagbubuhat ng puso, ayaw niyang iparana sa iyo, Bea. Yun yung ibig sabihin ni Nanay. Ibig sabihin ni Nanay Celia, mahal na mahal ka niya. Kasi kung hindi ka mahal ni Nanay Celia, bahala ka dyan. Ikaw naman mahirapan bandang pagdating ng panahon eh. Kaya lang ayaw niyang maranasan kasi sa iyo yun. Kaya kung ano mang hirap sa pag-aaral, sakripisyo, hirap sa ginagawa, tiisin mo muna. Pagdating ng panahon, kapag nalagpasan mo yung sobrang hirap, sobrang tiis, pagdating ng panahon, ginhawa din sa buhay ang maranasan mo. Ano bang buhay ngayon ng pinsan mo? Yung mga guro, anong buhay lang ngayon? Maayos, hindi? Maayos. Kasi nagsipag sila sa pag-aaral at nagtiis sila sa pag-aaral. O gusto din namin, pagdating ng panahon, ganyan din. Sabi ko nga, yung pong ano. May boyfriend, wala? Baka meron. Wala. Oh. Tama yung sinabi ni Nanay Celia, ang mga lalaki nandiyan lang yan. Ang mga lalaki, sa ngayon nag-aaral kayo, hindi sila makakatulong. Bagkus magiging sagabal sila sa utak nyo. Kasi imbis na makafocus kayo sa mga ginagawa nyo, hindi na. Kasi iisipin nyo, yung sinasabi ng boyfriend, yung paasa ng boyfriend, yung mga matatamis na salita ng boyfriend, hindi na doon makafocus sa pag-aaral. Imbis na ang question ni ma'am,
1 plus 1 ang isulat, pangalan ng boyfriend. Number 2, middle name ng boyfriend. Number 3, apelyido ng boyfriend. O, tapos pag-check, butlog, itlog. O, di ba? So, yung ibig sabihin ni Nanay Gemma, ay ni Nanay Celia. Para yung isip mo sa pag-aaral ay makafocus ka. Kasi, pag may boyfriend ka, paano kung boyfriend mo din ay wala ding pangarap sa buhay? Bahala na. Ay gusto ka agad magkaroon ng pamilya, hindi iniisip yung future. O ano bang future? Siyempre magandang kinabukasan pagdating ng panahon. Kung parehas kayo na tumigil sa pag-aaral, and then ang boyfriend mo rin tumigil sa pag-aaral, pagdating ng panahon na meron kayong pamilya, o anong ipapakain sa pamilya? Kundi sa bundok na naman, ayaw ni Nanay Celia yon na mangyari o maranasan sa iyo. Kaya si Nanay Celia, ang mga anak niya, kahit mahirap man, no? Ang galing nga ng mga anak niya, gusto pa nga, nurse. Kasi, ang ganda ng opportunity din pag nurse, nasa makapunta ka agad ng ibang bansa. Pero, pinupursige ni Nanay Celia yung mga anak niya at mga anak niya nagpursige din na mag-aral. Kaya ngayon, maganda ang buhay nila. Maayos. Hindi lang maranasan yung naranasan ni Nanay Celia noon. Kasi alam yung mga kabayan, sa stage ni Bia, yun yung mga yun na yung mga stage ni Bia. Kasi sa anak ko, nadaanan ko rin yan. Yun na yung mga stage na talagang mapapalalaki, mapababae. Diyan talaga sinusubukan yung pagiging ina, pagiging ama sa mga anak. Kung hanggang saan yung pasensya at pag-guide nila. No? Yun talaga, stages po yun. Yun po yung stages mga kabayan sa edad ni Bia. Kasi naranasan ko rin, naranasan natin yan sa may mga anak na nasa edad na 14, 15, 16, hanggang mag-18 sila. Nandyan talaga. Nandyan yung pagsubok sa mga magulang kung gaano tayo katatag, no? Na nandyan, na kayang mag-unawa, kayang mag-guide, kaya in everything lahat na ma-guide mo sila sa maayos. Yun yung mga yun yung mga edad na talagang medyo pasaanin ng magulang, medyo nagbibigay ng sakit ng ulo sa mga magulang. Yun po yun. Pero ganun pa man Bia, no? Syempre, yung ginagawa ni Nanay Celia at saka itong sinasabi ko sa iyo ay hindi para sa amin yun, ha? Para sa sarili mo, anak. Hindi para kay Nanay Celia. Si Nanay Celia, okay na. Mga professional na yung mga anak niya, no? Hindi na maghihirap si Nanay Celia, hindi na siya magugutom kasi nandyan yung mga anak niya. So, ikaw din, syempre, no? Hindi habang buhay na nandito ka ni Nanay Celia. Kasi po, grade 1 po lang, grade 1 pa yan, nandito na po sa akin yun. Diba? Imagine mo, grade 1 pa lang, Ate Bia, nandito ka na. Kaya nasasaktan siya at napapaiyak siya kasi ini-imagine niya yung kahirapan mo kung hindi ka makapag-aral. Opo. Kasi alam mo, Bia, ang pagsisisi nasa huli. So, wag mo nang danasin yung pagsisisi nasa huli. Kailangan ay gawin mo na yung maganda, no? Mag-aral ka na kasi swerte ka, hindi ka katulad sa ibang mga tutubong aitas, gusto mag-aral. Problema nila pagkain, problema nila pera, problema nila pambili ng gamit. Ikaw nandito na, no? Bihira na lang, Bia, na Kung ano pong, tulad ni Nanay Celia. Opo. Kung ano pong gusto niyan, binibili na po yung anak ko. Oh, syempre kasi meron na po nanay. Kumbaga wala na problema. Kasi alam din ni teacher na kung anong kailangan ng mga estudyante. Kasi naranasan din po niya, naging estudyante din siya noon bago siya naging guro. Kaya naintindihan niya, kaya binibigyan niya kay Ate Bia. O, ang swerte mo. Kasi may mga pinsan na. Araw-araw po yan, 50 po yung baon May niya. baon. Ako noon, Bia, nag-aaral ako noon. Masaya na ako pag meron akong 5 piso or dos. Yung dos na may kanto-kanto mga kabin or piso na yung malaking piso na kalabaw or yung isa pa na may mukha, no? Masaya na ako. Nung ako'y nag-aaral, may piso, may dos. O ngayon, 50 na pala ang baon mo. Oh. 'Di ba? Kaya wag sayangin pag-aaral, Bia, ha. Kaya yan po, sabi ko. At bakit nasabi niya kanina, Nanay Celia, nasabi niya sa akin kanina, tinanong ko, masaya ka ba? Opo, masaya. Hindi ka malungkot? Konti lang. Bakit konti? Anong naiisip mo? Bakit konti ang ano mo? Ang nalulungkot ka? Bakit? Naiinip minsan. Bakit naiinip? Minsan po walang magawa dito sa Parang ako lang mag-isa. Kasi syempre, ganun talaga, no? Sabi ko malawak kasi itong mga kabayan, no?
kumbaga, limited ang tao na nandito. Kasi, ano to eh. Pero kung ako pagpipiliin mga kabayan, itong tirahan ang gusto ko. No? Ito talaga ang tirahan ang gusto ko. Lumalayo ako sa crowded. Ang laki kasi nito mga kabayan, tapos sila lang dito. Siyempre, yung mga pinsan niya, nasa school, parang siya lang din, and then sila dito lang sa bahay. I like doon sa housing mga kabayan, na nandoon, marami, no? Nakadikit-dikit Marami. to. O, dikit-dikit ang bahay doon. Saka marami siyang kalaro, marami siyang kaibigan. Pwede ka naman pumasya doon, nakikita nga kita doon eh. Hindi ka naman pinagbawalan ni Nanay Celia na magpunta doon ng basta walang pasok. Nakakapasya ka naman doon. Sabi ko nga po sa kanya, iwasan mo yung mga lalaki. At saka barkada, At lalaki, saka yung, boyfriend. yung pong mga barkada. Tama. Yung kasing barkada, ano ko sa... Masama. Opo, hindi Hilain ka tama. pababa. Opo. Hindi naman po lahat mga kabayan, pero mostly. Tama yon. Bia, hindi ako kinakampihan ko si nanay mo ha. Kasi parehas kaming dalawa magulang na although ikaw may isip na, high school ka na, pero hindi mo pa naintindihan yung mga bagay-bagay. Hindi mo pa alam yung mga bagay-bagay na yung tulad namin na meron ng pamilya, may mga anak na tama yung sinasabi ni Nanay Celia. Kahit ang anak ko, pinagbawalan ko barkada, limited ang paggamit ng gadget, no? At bawal magpuyat sa gadget, and then bawal in everything lahat, no? Nasa bahay, sa pasok, bahay, pasok, ganyan. Kasi, Bia, hindi naman po lahat mga kababayan, hindi naman po lahat mga kababayan ko. Kasi kung ipagsabayin mo yung barkada, yung boyfriend sa kapag-aaral, napakahirap yun. Masisira po yung 50-50. Ang kinabukasan mo doon, 50-50. Hindi masama makipagkaibigan ka. O sige, kaibigan. Normal yun naman talaga. Makikipagkaibigan tayo. Hi. Pero pag pinasok mo yung barkada, may iba kasing meaning ng barkada mga kabayan. Barkada lang, nasa loob ng eskwelahan. Meron na ba yung iba napapasap sa barkada, cutting school, in everything, kung ano-ano na lang. And then, pag natuto na sila magbarkada mga kabayan, mapasok na nila yung pagbo-boyfriend. And then doon na nag-uumpisa. Tama yung sinabi ni Nanay Celia. Magpariwara po yung buhay mo. Kapag sige ka barkada, imbis na yung pangarap mo na makamit mo, hindi na. Kasi nabaling na yung pangarap mo, nag-enjoy ka na dito sa barkada o sa boyfriend mo. Buti kung ang boyfriend mo ay makapag-isip, hoy, wag mo na tayong mag-boyfriend, girlfriend ha. Saka na lang, kung talagang tayo, mag-aral muna tayo ng mabuti. And then, pag tapos na tayo, o sige, kahit mag-asawa pa tayo kaagad, okay lang. Kasi tapos ka na, tapos na rin ako, gaganda na ang buhay natin. Kasi paano yun, Ate Bia? Hindi naman lahat. Paano pag nabuntis, wag naman sana, no? Kung kundi problema mo, problema ni Nanay Celia, problema ng dalawa mong magulang pa, pagdating ng panahon, kawawa din ang buhay mo. Siyempre, matatanda na sila, no? Paano na pag nagkaroon ka ng pamilya? O ano gagawin mo? Magsisi ka na, iiyak ka na. Sana nakinig ako ni Mama Celia, ni Mama Terry, ni Mama Josie. Hindi mo na maibalik. Kasi wala na eh. Mahirap na mag-aral kapag meron ng pamilya kasi nakafocus na sa mga anak. Kaya itong pagkakataon nito, kunti na lang ang kulang. Grade 7, baka matatanggal na nga ngayon yung K-12. So, malay mo, 3 taon na lang, plus kolehiyo. Anong balak mo, nanay, para sa kanya, Nanay Celia? Gusto niya. Anong gusto niyo po? Gusto niya po daw, bombero. Bombero? Oh, wow! Malaking sweldo. Kaya sabi ko po sa kanya, Firewoman. pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Sabi ko nga po sa kanya. Matutupad yon 101%. Opo. Kasi nandiyan na yung mga anak ni Nanay Celia na tutulong sa iyo. Matutupad yon, Bia. Tiisin mo muna yung inip. Mas nakakainip, Bia, pagdating ng panahon na masayang yung pag-aaral mo, mas maiinip ka. Wala kasing nangyayari. Itong inip ngayon, kumbaga, yung iba nga na nagkasabihan sa mga iba na nagkakolehiyo, hindi ko kasi naranasan yung mga kabayan, yung iba na nagkakolehiyo, magsunog ng kilay. Ibig sabihin, puspusan ang pag-aaral, hindi biro ang pag-aaral ng Kailangan focus ka. Walang sagabal, walang barkada, walang boyfriend, walang ibang iniisip, kundi eskwela lang. Katwiran ko nga sa anak ko, sige, magtapos ka. Ngayon, bawal mo na boyfriend. Pagkatapos mo mag-aral, bahala ka kahit 100 boyfriend. Tapos na eh. Wala ka ng problema na eh. Bahala siya kahit 100 boyfriend. Hindi, mamili siya doon kung sino sa 100 na karapat-dapat para sa kanya.
O kahit pagsabayin pa yung 100 boyfriend, o bahala siya. Basta pagdating ng panahon, isa ang piliin niya na yung deserve, na parehas lang dalawa na hindi pabigat sa buhay-buhay. Na parehas lang dalawa nag-aangatan sa buhay-buhay nila. Kayo yung inip mo, tiisin mo, napakasimpleng problema. Bukod doon sa mainip, ano pang problema? Wala? Sigurado? Ha? Sabi ko nga po sa kanya, tignan mo sila ate mo, sabi ko. Pag sinasabi ko kahit merong lumiligaw sa inyo, huwag yung sisirain ang pag-aaral ninyo. Tama. Tapusin ninyo. O, yun po. Kaya sabi ko po kay Bea, tapusin mo pag-aaral mo. Kasi pag nagtrabaho ka na, yung gusto mo, mabibili mo. Tama po. Tignan mo yung mga ate mo, sabi ko po sa kanya. Walang problema. Wala akong problema. Kaya kapag mayroong maligaw sa Bea, ito bigyan kita ng teknik ha. Kapag mayroong maligaw sa iyo, syempre hindi naman talaga may iwasan po na may maliligaw. So lahat naman nakakaranas diyan. So kapag may maligaw sa iyo, ang isasagot mo lang sa iyo, hindi pa ako ready. Ikaw hindi ka pa rin ready. Hindi, ayaw ko munang pasukin, ikaw wag mo munang pasukin. Mag-aral muna ako, mag-aral ka din kasi parehas pa tayong estudyante. Pagdating ng panahon, makatapos ako, makatapos ka, kung gusto mo talaga ako, pwede mo akong ligawan, sige, baka masagot kita. O ganun lang ha. Hindi yung pag niligawan ka, parang hindi ka na makapag-concentrate kasi may nanligaw sa akin ganito. Wag. Alisin lagi yan sa mindset natin ganyan ha. Wag magpapatalo kasi sabi ko nga sa iyo, ang lalaki, lahat ng matatamis na salita, gagawin nila yan. Pero pagdating ng panahon, pag nahila ka pababa, walang boyfriend, walang lalaki na aakay sa'yo pataas. Iiwanan ka sa ere. Ang bagsak mo kay nanay. And then, ang problema sa iyo. Nasira na yung kinabukasan mo. Kaya yung sinasabi ko po sa kanya, pag nakuha na yung, sabi ko, pag nakuha na yung gusto niya, kung losyang ka na, wala na. Wala na. Ka na. Oh, O sino kawawa? Sabi ko, ikaw. Sabi ko gano'n. Pwede naman din sa mga kabe, hindi naman lahat, no? Pero kadalasan, mostly. Kaya, huwag mo sayangin, mag-aral ka, kasi blessed ka sa mga katutubo na nakapag-aral, may chance. Yung iba hindi, kahit gusto, walang chance. Dahil sobrang hirap, ikaw nandito, si nanay at mga anak niya, minahal ka, na kaya kang sustintuhan sa lahat ng gusto mo, mapaganda lang ang buhay mo, Ate Bea. So ulitin ko, wala nang ibang problema, yun lang, naiinip. Yung mga bagay-bagay, wala na. Okay, so ganito, ako naman, kung ano yung mga naririnig natin sa pamilya ng Sibal, Nanay Celia and Ate Bea, bahala na dyan kung anak ka man na tunay or hindi, or sino pa man, ang importante, nagmamahalan ang buong pamilya. Ha? Nagmamahalan kayong magkakapatid, no? Hindi yan big deal, no? Hindi yan kawalan kung magkakapatid na tunay or tatay na tunay or hindi. Ang importante, nagkakaintindihan kayo, nagkikita kayo, nagmamahalan kayo at pinadaman nyo yung pagmamahal bawat isa. Tuloy ang pagmamahalan, tuloy ang pagkikita ng bawat magkakapatid, no? At ituloy ang pangarap, ituloy ang pag-aaral, Bea, ha? Okay, so wala na? Naintindihan mo yung sinasabi ni Nanay Celia? Baka mamaya sabi, parang kinampihan pa ni Ate Lori, parang dinagdagan pa ni Ate Lori. Hindi, kasi totoo si Nanay Celia. Kahit ikaw din, pagdating ng panahon, kapag maging magulang ka at meron ka ring anak, wala kang ibang sasabihin. Kung anong sinasabi namin ni Nanay Celia, kung ano din ang sinasabi ko, yun din ang sasabihin mo doon sa magiging anak mo. At pagdating ng panahon, maranasan mo din yan. No, maaari ngayon, parang masyado akong ini-stricto, masyado akong hinihigpitan, masyado akong hindi. Kasi hindi mo pa naintindihan. Hindi mo pa alam kung anong meaning ng buhay-buhay. No? Okay. So, ulitin ko, wag mo na mag-boyfriend. I-priority ang pag-aaral. Saka na lang mag-boyfriend kapag okay na ang buhay. Okay? Anong gusto mo ulit? Bombero. Bomba siya. Bomba ako. Bombahan kaming dalawa. Pero saka na lang, hindi pa ako tapos pag-aaral. Pag natapos na, umakanya na. Baka mamaya, ano yung kanta na yon?
May kanta dyan eh. Anong title yan, nanay? Ewan ko po kung Ha? ano Kung mag-aasa. Oo, ayan, yun pala. Kung ako'y mag-aasawa, wag mo na sa ngayon, dahil di ko pa kayang magbomba. Ay. Paano na sila? Oh, dinaan ko lang sa ano, naisip ko pala yun pala yun. Oh, siguraduhin mo yung gusto mo ha, bombero. Tinamasawa sa MB mga bata pa na. Dami nga. Ay, biya. O, tinan mo, sige nay. I-sample natin ngayon si Gaygay sa si Budang. Ano nakikita mo ngayon ni Budang sa ni Gaygay na nag-asawa ng maaga? Nahirapan. Gusto mo ba maranasan yung hirap na maranasan mo? Oh, yun naman pala eh. Oh, napakasimpleng sample ko sa iyo. Nakikita mo naman ang kuya mo at saka si ate Budang mo, tapos magkakaanak na sila ngayon. So, ginawa kong sample sa iyo. Pero ang tanong mo ay, ang sagot mo sa akin sa tanong ko, nahirapan sila. O paano kung wala si Nanay Gemma? Saan sila ngayon? Paano sila? Oh, yun yung ibig ko Nangingira pa sabihin. naman po si Gaygay. Ay, Diyos ko. May nag-usap din si Budang. Kahapon po doon ako naglilinis sa likod. Opo. Nagwawalis, inaalis ko po yung damo. Opo. Pagkatapos po, pag-uwi ko, kunin ko po yung radyo. O, ano nangyari Ay, po na? nalaglag po yung ano, Radyo. hindi yung pong ano, Solar. Oh, solar. Ninalis niya. Sabi, Gay, ba't dinalis mo ito? Ganun na yun. Hindi. Nakadikit Sira na daw yun. po yun. Opo. Talagang ganyan na yan, sabi niya po sa akin. Sabi ko, nakadikit yun, hindi maalis, ginagano mo sa kutsilyo, no? Hindi po siya kinuikibo. Pumunta po doon sa, duyan. Nakasira pala si Gaygay. Buti na kahit papaano na gumana pa po. Gumagano. Gumana. Okay, sige. Ate Bia, para lalo ka pang ganahan at magiging inspirasyon mo sa pag-aaral, meron kaming surprise sa iyo. Ha? Okay. Sabi niya nga po, pag nakikita ko ay kung kumakain sa labas, nagtatampo po yan. Huwag ka na magtampo, alangan pa-absinin kita ng pa-absinin. Sige po na. Sabi ko po, huwag ka magtampo. Sabi ko, pag tapos ng pesta, kakain tayo sa labas. Sabi ko po, kumakain naman po kami sa labas. Labas. Opo. At saka isa pa po, Nay, pag tuwing lakad namin, hindi po siya pwedeng isama namin kasi a-absent siya. Sabi ko po nga sa kanya, nag-aaral ka. Oo. Yung iba mo kasi mga kapatid, kaya nga, laging hindi kasama si Bimbim kasi nag-aaral din. Tapos ikaw nag-aaral din. No? Pero kung natapat ng walang pasok, dinadaanan ka naman namin, pinupuntahan ka naman namin. Kaya lang ayaw namin na tuwing lakad namin na isasama namin kayo kasi paano na yung pag-aaral mo? Naintindihan mo? Kapag hindi ka kasama, ibig sabihin, may pasok ka, hindi pwedeng umabsent ka para lang na kakain dyan sa labas. Antayin mo yung tumiming na Sabado o walang pasok na mapuntahan namin kayo. Ha, Bia? At saka isa pa, hindi pwedeng sabay-sabay ang sundo namin sa inyo kasi hindi rin tayo magkakasya. Susuka ka pa naman sa loob ng sasakyan. O gusto mo doon ka sa bubong, tatayo. Kuwento nakaraan Diba? Kasama siya nakaraan. Nung nakaraan, kasama ka namin lumabas tayo kumain. Iba kasi hindi ka siya. So ngayon, okay? Sabi po sa kanya, gusto niya po daw makasama yung mga magulang niya. Sabi niya po sa akin. Sino mga magulang po niya? Si Nanay Terry o si Nanay Josie? Gusto niya makasama. Makasama, may chance naman na kakasama mo anak. Diba? Makakasama mo naman pag pupunta ka ng housing. Ibig sabihin niya, Nay, gusto niyang tumira doon? Or doon na siya titira? Ayaw ko pong titira doon yan. O kahit ako, Marami pong lalaki doon. kahit ako din, Bia. Pasensya ka na, Bia. Hindi ko sa kinakampihan. Ha? Ang gusto lang namin ni Nanay Celia, mapabuti talaga ang buhay mo. Iiwas. Kasi iniiwas ka. Kasi nandoon maraming tukso. Okay lang sana kung kahit maraming tukso, kahit saan naman maraming tukso. Opo. Okay lang sana kung maraming tukso, kung ikaw hindi magpapatukso, kung kaya mong labanan. 'Di ba? Okay lang kung matamba kasi may mga babae diyan. Nananampal ng lalaki o nananakit, nananadyak ng lalaki pag may ginagawang hindi maganda.
So, okay yung ganyan. No? Eh, paano? Kung hindi mo kayang labanan, paano yung pag-aaral mo, anak? Wala. Kaya yun ang gusto namin ni nanay. Kahit sinong magulang, yan ang gusto, mapabuti ang anak. Hindi nagtuturo ang magulang na mapasama ang anak. Tiisin mo muna, may time ka naman na pwedeng pumasyal doon. O katulad ngayon, wala ka, tapos na ng pasok mo. Okay, pwede namin puntahan. Bukas wala kang pasok. Okay. Kaya sabi ko Nanay Celia, isama ko muna. Doon ko lang muna iwanan kay Nanay Josie. Kasi bukas ng maaga, mayroon kaming lakad. Mamamasyal kami sa malamig na lugar. Oh. 'Di ba? Kaya huwag kang magtampo kapag hindi kasama kasi lagi ko nang pinapaliwanag sa inyo. Minsan ito kasama ko. Minsan sila. Hindi talaga pwede magsabay-sabay. And mayroon tayong outing. Magdadagat tayo. Ha? Magdadagat tayo. Si Nanay Josie ay si Nanay Celia pwedeng sumama kung gusto niya, kung kaya niya. No problem. Mag-outing tayo. Opo. Ang problema kasi mga kabayan, hindi talaga maiwanan to ni Nanay Celia. Yun talaga ang problema. Kaya ang niya is si Nanay Gima kasama, si Nanay Ter at saka si Nanay Josie kung kaya ni Nanay Josie, no problem. Kasama sa or si Kuya Victor, dalawa sila, no problem. Isama nila sa outing. Magdagat kami. Okay, sige, bago ang lahat, meron tayong biyaya na galing sa ating mapagmahal and very generous sponsors ng aking Ate C from Switzerland and Kuya Heinz, no, and Ate Carolina from Switzerland. Nagpaabot ng biya dito kay Bia. Maraming salamat po. Hindi ko na bisita, no. Ate, pamilya ko na nakita kami muli. At sobrang napakalambot ng puso, napaka-generous, no, napaka-matulungin in everything, lahat na, kompleto Ricardos, napakaganda, inside and out, napakabuti, no, napakaganda ni Ate Carolina. Kaya ito iabot namin ni Ate Bia. Ewan ko kung magkasya to sa'yo. Kasya ni, no? Ayun, ang ganda, oh. Diba? Switzerland. Kasi galing siya ng Switzerland. May ganito ako puti. Puti lang sa akin. Sa'yo black. Oh. Baka dito ka na magka-boyfriend. Hindi ka nag-short, no? Hanggang tuhod lang. Ay, hanggang tuhod. Di bali, ibigyan mo na lang sa mga kakilala mo, ha? Kasi bago yan, no? Kay budang mo na lang, baka matriplets yung anak niya. Baka makahabol triplets. Ay po. So, ito ay bahala na kung sinong bigyan mo kung ayaw nito kasi ang gusto daw po niya Ate C is above the knee. Ay, lagpas tuhod. Ito above the knee po mga kabayan. No, ayan, no. Bahala na siya kung saan niya ibigay. Pag natapos ng nag-aaral. Then ito ganun din, mga bago to pa naman, Bia. Wag na tong isot, Bia, ha. Baka lalo ka magkaroon ng boyfriend diyan. Sa akin na lang. Ay. Tapos, ito pa. Ang gaganda pa naman, Bia. Ang ganda ng mga tela niya. Bago. Kasi mga bago to Talaga. May nagsusuot ba na nito? Mga aita? Ate Melon. Kay sa anak ni Ate. Sige. Doon na lang, Nay. At least may asawa na yun. Bahala siya. Sige. Ibigyan mo na lang doon kay ate mo, ha? Pag ito, kasya to sa'yo sigurado, ha? Sige. Bahala ka na kung saan mo ibigay yan sa ate mo. Ating guy na. Sa dalawa mong ate. So, ibigay mo yan. Okay, bukod pa riyan, ito, lalo mong pagbutihin ang pag-aaral mo at lalo mong ipakita kay Nanay Celia, kay Nanay Josie, and kay Nanay Terry na pagdating ng panahon ay gaganda ang buhay mo at may marating ka. Gawin mo tong inspirasyon na lalo kang ganaan sa pag-aaral mo na hindi sa ibang bagay. Yes, Ate C, Ate Caroline or Ate Carolina and Kuya Heinz, this is it. Ibigay ko na po ang inyong maagang pamasko para dito kay Ate Bia. Vongacious na regalo! Apple na cellphone! Ay, iPhone na cellphone po mga kabayan. Apple na cellphone. Galing ng Switzerland. Ikaw na. Ikaw nabigyan ng napakagandang cellphone. Sana all. Sige, buksan mo na. Iyo yan. Sige na. Sana po. Keypad lang yan. iPhone yan, ha? iPhone.
Logo pa lang, oh. Oh, naniwala ka? iPhone yan, anak ko ha. Hindi basta-bastang cellphone yan. Original, galing ng Switzerland. Hindi na nagagamit ni Ate C. At mayroon pang ano, tinan mo. Tanggalin mo. Oh, tanggalin mo. Oh. Oh. Oh, ang ganda ng ngiti mo ngayon. iPhone. Unahan na kita bago mo buksan. Inspirasyon sa pag-aaral na magamit mo sa pag-research and everything. Libangan niya dito. No? At meron kang libangan dito na hindi ka maiinip. Huwag gamitin sa lalaki. Huwag gamitin sa pagbo-boyfriend. Huwag gumamit na alam mo ikasisira ng utak mo, gamitin mo sa pag-aaral. Huwag magbutingting kung ano-ano na maraming temptasyon, maraming kabulastugan na nakakasira sa utak mo at ikasisira ng iyong kinabukasan. Gamitin sa maayos, ha? Okay, sige. Siyempre, charger, then itong ano, ito, pati ito, original to, pati ito. Lahat yan. Lahat yan. Oh. Saan ka niyan? Sa lahat ng magkakapatid, ikaw ang nabiyayaan ng iPhone. Kaya pagbutihin mo, inspirasyon mo isa sa inspirasyon mo si Ate C. Salamat po Ate C kasi nabigyan ako ng ginto magagamit ko sa pag-aaral. Oh. Ingatan mo anak ha. Wala Huwag- po siya. Screen. Ha? Screen. Walang skin protector? Yung ano bang tawag nito? Case? Ito. Hindi po yung sa akin. Meron na. Meron na yung tinanggal mo kanina. Parang ano lang yan. Oo. Cover lang. Cover lang 'yon. Pinalagyan na 'yon, tinanggal mo na. Eh, Alam may mo kayo naman, rin iPhone, di ba? mga bagsak. Iwasan mo kasi mahal magpagawa niyan kasi iPhone. Ingatan mo. Sige, buksan mo. Alam mo kay guide mo. Di mo biyasan eh. Ayaw po. Iba yan. Sige, ituro mo na. Ayan. Password. Mag-apalit na lang mamaya tapos i-ano mo sa ano. Lapit Sige, yan. bago ang lahat, sige, ayusin mo na ni mga kabayan. So, ayan po mga kabayan. Maraming salamat po muli, Ate Carolina, and thank you so much, Kuya Heinz, sa inyong early gift ni Bia. Sobrang saya, luwagas ang ngiti ni Bia mga kabayan. First time. No, 'di ba? Dinaig pa yung cellphone ko mga kabayan, na unang cellphone ko na binigay ni Diyos ko mga kabayan. Ngayon ang ganda ng Pro Max iPhone ni Bia. Kaya salamat, magagamit ni Bia yan sa pag-aaral. At yung sabi niya kanina, naiinip siya. Nalulungkot siya kasi naiinip siya dito. Sige, wala kang cellphone? Ngayon may cellphone ka na. Hindi mo na pwedeng sabihin sa akin, Ate Lori, naiinip ako kasi wala akong kausap. Ngayon, after ng pag-aaral, i-priority mo na ang pag-aaral, Bia, bago magbutingting kung ano-ano, ha? Kailangan mag-aral muna, unahin mo na yung mga project, unahin mo na yung mga assignment and everything, homework and everything, unahin mo na bago magbabad sa cellphone, and may oras. Huwag magpuyat sa cellphone para pagdating ng eskwela, hindi ka antukin, hindi maapektuhan yung isip mo, ha? Okay, so ulitin ko, gamitin ang cellphone sa re-research regarding sa school, huwag pagre-research o pag-search ng boyfriend. Masaya. Ha? Okay. Masaya? Opo. Anong masasabi mo kay Tita C? Thank you po sa cellphone, Tita C and Tita H po sa cellphone. Gamitin ko po ito sa pag-aaral. Mag-aaral din po na mabuti. Yun lang po. Thank you po. Ayan, okay. Sige. Anong mensahe mo sa mga sinasabi ni ima mo, Celia? Anong mensahe mo sa kanya? Kasi pinadamay at naramdaman ko yung pagmamahal niya sa'yo. Ano mo namang mensahe mo kay Nanay Celia? Salamat po sa pagpalaki at sa pagtulong sa pag-aaral ko. Lalo ko pong pagbubutihin ng pag-aaral ko. Very good. Ngayon po, Nanay Celia, na narinig niyo po na sinabi niya po sa inyo na lalo daw niyang pagbutihin yung pag-aaral niya. Kumusta po ang pakiramdam niyo po ngayon? Masaya po. Sana po gagawin niya yung pagbutihin niya po yung pag-aaral niya. Yun po. Salamat po. Ngayon, ano po naramdaman niyo po, Nanay Celia, na meron ng cellphone si Bea, magagamit niya sa pag-aaral? Masaya po. Yun lang cellphone. Salamat po. Ayan.
Ayan. Okay, sige. Inaayos ng Bia. Matulong kay Dea yung cellphone ko. Maraming salamat po sa pag-aaral niya. Tayo isang katawan sa harapan ng may kapal. Binubog niyang kanyang palad upang maging kagalakan. May isang Diyos na may layunin, may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran, Diyos na ng pag-ibig, Diyos na pinagmulan. Hawakan mo aking kamay, kapit bisi sa pagkakaisa. Kung may tampuan man, o kaya may alitan, tapusin na, limutin na tayo magkaisa. Sapat ngayon ang panahon, hindi na ito mahalaga, sino ka man sa harapan. Hindi ito mahalaga, hawakan mo aking kamay, kapit bisi sa pagkakaisa. Yun lang po. Maraming salamat po dito sa cellphone. Bye-bye po. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.